Isang lalaki na may malubhang sakit na kanser ang iniwan ng kanyang asawa at anak na babae. Makalipas ang ilang buwan, bumalik sila para sa mana, walang kaalam-alam sa kung ano ang naghihintay sa kanila. Si Sean ay palaging isang tao na may maingat na gawi. Si Sean, 22 taong gulang at may-ari ng isang kilalang tindahan ng kotse sa bayan, ay namuhay sa isang organisadong schedule. Ang kanyang mga araw ay nagsisimula ng maaga, may kasamang simpleng agahan, pagrepaso ng mga ulat at pang-araw-araw na inspeksyon ng kanyang showroom upang mapanatiling maayos ang lahat. Kilala siya sa pagpapahalaga sa kontrol at kaayusan, at ang mga katangiang ito ang nagdala sa kanya ng tagumpay sa trabaho. Ngunit kamakailan, nagsimula si Sean na makaramdam ng labis na panghihina at pagkapagod. Sa simula, inisip niyang ito ay dahil sa stress mula sa pamamahala ng kanyang matagumpay na negosyo. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumala ang pagkapagod kasabay ng pagkawala ng ganang kumain na nagdulot ng pangamba. Sa kabila ng pagpipilit ng kanyang asawang si Brooke, nag-atubili si Sean na magpatingin sa doktor, iniisip na lilipas din ang mga sintomas. Ngunit isang umaga, isang matinding pagkahilo habang bumabangon siya mula sa kama ang nagtulak sa kanya na humawak sa aparador, senyales na panahon na upang magpakonsulta sa doktor. Labis na nag-aatubili, nagpa-appointment si Sean kay Dr. Olivia, ang matagal na nilang porporong doktor ng pamilya. Ang kanyang klinika ay isang maaliwalas na lugar, pininturahan ng magaan na mga kulay at may mga larawan ng tahimik na tanuwin. Ngunit si Sean ay masyadong balisa sa kanyang nararamdamang takot para maginhawahan. Nang makita siya ni Dr. Olivia, ang kanyang mainit na pagbati ay agad na naging seryoso matapos marinig ang mga sintomas ni Sean. Nag-utos siya ng serye ng mga pagsusuri na isinagawa ni Sean nang may halong pag-aatubili at pagkabagot. Habang hinihintay ang mga resulta, si Sean ay nakaramdam ng kakaibang bigat ng paghihintay, hindi katulad ng dati niyang kawalang pasensya. Nang bumalik siya sa opisina ni Dr. Olivia makalipas ang ilang araw, ang kanyang malungkot na mukha ay nagpahiwatig ng masamang balita. Naging tila nakakasakal ang katahimikan sa silid habang inihayag ng doktor ang diagnosis. Malubhang kanser na may 6 na buwang natitira. Ang mga salita ay tila umalingaw-ngaw mula sa malayo, surreal at nagugulo. Pinilit ni Sean na intindihin ang realidad habang ipinapaliwanag pa ni Dr. Olivia. Ngunit hirap niyang maintindihan ang bigat ng pagkakaroon ng kalahating taon na lamang upang mabuhay. Si Sean ay palaging ipinagmamalaki ang kanyang malusog na pangangatawan at walang hanggang enerhiya. Ngayon, biglang pagharap sa kanyang sariling kamatayan ay isang matinding realidad. Bawat salita ni Dr. Olivia ay tila naglalayo sa kanya mula sa matatag na buhay na kanyang nakasanayan. Paglabas niya mula sa opisina ng doktor, tila nawalan ng kulay ang makulay na mundo sa labas. Ang mga pamilyar na kalye at mga mukha ay tila malayo at kakaiba na sa kanya. Nagmaneho siya pauwi ng tahimik, hindi na nakikinig sa radyo na dati niyang ginagawa upang mag-relax. Ang kanyang isip ay isang nag-uumalpas na dagat ng mga pag-iisip. Walang ni isa ang tumatagal ng sapat para maintindihan. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Brooke na may nag-aalalang tingin. Agad na naramdaman ang kakaiba. Si Sean ay bulong lamang ang nagawa. Humiling ng kaunting oras mag-isa habang siya'y tumungo sa kanyang opisina, pinalilibutan ng mga alaala ng kanyang pamilya at mga tagumpay sa trabaho. Ang mga alaala ng pagtatayo ng kanyang negosyo mula sa simula, at ang saya ng kanyang anak na si Mary sa showroom noong bata pa ay bumalik. Ngunit ngayon, ang mga alaala na ito ay tila walang halaga sa harap ng kanyang limitadong hinaharap. Sa mga sumunod na araw, si Sean ay nalugmok sa pagninilay-nilay.
Hindi siya makakain o makatulog habang pinag-iisipan ang mabigat na gawain ng pagsisiwalat ng kanyang kalagayan sa kanyang pamilya. Ang pag-iisip na magdulot ng takot at lungkot kay Brooke at Mary ay masakit para sa kanya. Nang gabing iyon, habang papalubog na ang araw, napagtanto ni Sean na ang kanyang malaking hamon ay hindi lamang ang laban sa kanser, kundi laban din sa oras at sa mapait na katotohanan ng hinaharap na hindi niya maaabot. Ang maingat na pagkakabuo ng kanyang buhay ay unti-unting nagkakalas, tanda ng malalim na pagbabago na nangangako ng walang anumang mananatiling pareho. Pagkaraan ng ilang gabing walang tulog at araw ng pagninilay, nagpasya si Sean na ibahagi ang kanyang diagnosis sa kanyang pamilya. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanya, hindi na opsyon ang pagtatago ng katotohanan. Si Brooke ay nasa kusina, abala sa paghahanda ng almusal gaya ng karaniwan niyang ginagawa tuwing umaga. Habang marahang humuhuni si Brooke ng isang pamilyar na tono, isang ugaling ginagawa niya tuwing malalim ang kanyang konsentrasyon, saglit na pinagmasdan siya ni Sean, habang ang kirot sa kanyang puso ay lalong tumindi, naghahanda na ibigay ang nakakasakit na balita. Tahimik siyang lumapit at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Brooke. Lumingon si Brooke na may ngiti, ngunit agad nagbago ang ekspresyon niya nang makita ang lungkot sa mga mata ni Sean. Ano ang nangyayari, Sean? Para kang may dinadamdam, tanong niya. Brooke, kailangan nating mag-usap, sabi ni Sean. Ang kanyang boses ay garalgal. Bawat salita ay tila nagpapahirap sa kanya. Nang mawala ang ngiti ni Brooke, umupo siya sa mesa ng kusina. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Malala ba ito? Tanong niya. Dahan-dahang tumango si Sean at umupo sa tabi niya. Pumunta ako sa doktor at hindi maganda ang mga resulta. May cancer ako, Brooke, at ito'y malubha. Binigyan lang nila ako ng 6 na buwan, sabi ni Sean. Saglit na katahimikan ang bumalot sa silid habang sinusubukang intindihin ni Brooke ang nakakaibang balita. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niyang pinahid ang mga iyon, pilit na hindi umiyak. Hindi ito pwedeng mangyari. Palagi kang malakas, malusog. Dapat nagkamali sila, pilit niyang sinabi. Malungkot na umiling si Sean. Sana nga nagkamali sila pero malinaw na sinabi ni Dr. Olivia, wala nang lunas na makakapagpagaling sa akin. Kailangan nating ihanda ang ating mga sarili sa kung ano ang darating. Sa kabila ng mabigat na pakiramdam sa kanyang lalamunan, hinawakan ni Brooke ang kamay ni Sean at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata, puno ng determinasyon. Haharapin natin ito ng magkasama. Nandito ako para sa iyo, Sean, palagi. Ang kanyang mga salita na puno ng pagtitiwala ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Sean. Naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Kailangan nating sabihan si Mary, banggit niya matapos ang isang sandali. Karapatan niyang malaman. Tumango si Brooke, may halong pag-aalala ang kanyang mga mata. Si Mary ay sensitibo at alam nilang matindi ang magiging epekto ng balitang ito sa kanya. Nang gabing iyon, pagdating ni Mary sa bahay, puno ng buhay siya gaya ng dati. Ngunit kakaiba ang tensyon sa mukha ng kanyang mga magulang na nakaupo sa sofa. Dad, Mom, anong nangyayari? Tanong ni Mary, ramdam ang tensyon. Tinuro siya ni Sean na umupo at sa parehong hirap na naranasan niya kanina sa pakikipag-usap kay Brooke, ibinahagi niya ang kanyang diagnosis sa kanilang anak. Tahimik na nakaupo si Mary, ang mukha niya ay dahan-dahang nagbago mula sa pagkabigla, sa hindi makapaniwala at sa huli sa matinding lungkot. Tumulo ang kanyang mga luha habang umiling siya sa kawalan ng pag-asa. Hindi, Dad, hindi ito pwedeng mangyari. Ikaw ang bayani ko, hindi ka pwedeng magkasakit ng ganito. Nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita. Hinawakan ni Sean ang kanyang kamay at marahang pinisil. Alam kong mabigat ito, mahal ko. Pero kailangan ko kayo ngayon higit kailanman. Sa sobrang lungkot, humagulgol si Mary sa bisig ng kanyang ama, umiiyak.
Pangako, nandito ako. Aalagaan ka namin, Dad, kahit anong mangyari. Hindi ka mag-iisa, tugon ni Mary. Mahigpit na niyakap ni Sean ang anak, pinainit ng kanyang pagmamahal at debosyon. Alam niyang ang hinaharap ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa sandaling iyon, ang hindi matitinag na suporta ng kanyang pamilya ay nagpatibay sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay napuno ng pagkakaisa at lambing. Si Brooke ang pangunahing nag-aalaga kay Sean, palaging inuuna ang kanyang kaginhawaan at mga pangangailangan. Si Mary, matapos makabawi mula sa unang pagkabigla, ay lalo pang naglaan ng oras para sa kanyang ama. Pilit na pinapanatiling masaya ang atmosfera sa bahay. Pinili nilang hindi mag-isip tungkol sa hinaharap, sa halip ay sinamantala ang kasalukuyan at ang bawat sandaling magkasama sila. Taimtim silang nagkasundo na sulitin ang bawat araw na parang ito na ang huli na nagdulot ng kapayapaan sa loob ni Sean. Alam ni Sean na ang kanyang laban ay magiging mahirap, ngunit sa presensya ni Brooke at Mary, naramdaman niyang handa siyang harapin ang anumang pagsubok. Ang kanilang mga pangako ng pagmamahal at suporta ang nagsilbing kanyang sandigan sa gitna ng unos. Sa kanilang tabi, naniwala siyang kakayanin niyang harapin ang pinakamahirap na laban ng kanyang buhay. Subalit habang lumalala ang kanyang kalagayan, unti-unti nang lumitaw ang mga palatandaan ng kanyang panghihina. Napansin ni Brooke at Mary ang kanyang unti-unting panghihina. Kahit ang simpleng mga gawain tulad ng pagbangon mula sa kama o paglakad papunta sa sala ay nagiging labis na pagsisikap. Sinikap ni Sean na magpanggap na kalmado, tinatago ang bigat ng kanyang sakit. Ngunit alam ni Brooke at Mary ang totoo. Lalo na si Brooke, na tila unti-unting lumalayo, nagiging malayo ang emosyon at abala sa kanyang sariling mga alalahanin. Malayo sa dati niyang maalalahanin at mapag-alaga. Mga pagtatangka ni Sean na magtagpo ng tingin, abala sa mga walang kabuluhang gawain sa bahay na tila nagiging paraan niya ng pagtakas. Tuwing sinusubukan ni Sean na kausapin siya tungkol sa kanilang kalagayan, sasagot si Brooke ng maikling mga salita o mabilis na magbabago ng paksa. Ang emosyonal na distansyang pinapanatili ni Brooke ay mas nagdulot ng sugat kay Sean kaysa anumang pisikal na sakit. Sinubukan niya ng ilang beses na sirain ang pader na itinayo ni Brooke, ngunit bawat pagsubok ay nagpatunay lamang sa hindi matatawid na agwat sa pagitan nila. Samantala, si Mary ay nagkaroon din ng ibang paraan ng pagharap sa sitwasyon. Ang anak na nangako ng suporta ay ngayon madalas nawala sa bahay. Noong una, inisip ni Sean na ito ay paraan lamang ni Mary upang makaya ang sitwasyon, ngunit ang mga gabing wala siya ay naging mas mahaba at mas madalas. Pag-uwi ni Mary ng hating gabi, kadalasan lasing at mukhang pagod mula sa paglabas, napuno si Sean ng kalungkutan at pangamba. Kaunti lamang ang sinasabi ni Mary sa bahay at mas pinili na magkulong sa kanyang silid. Pinagmamasdan ito ni Sean na may halong lungkot at pagkabahala, naiintindihan na nahihirapan si Mary na tanggapin ang katotohanan, ngunit ang kanyang paraan ay nag-iwan kay Sean ng mas malalim na pakiramdam ng pagkakaisa. Sinubukan niyang kausapin si Mary ng ilang beses upang maintindihan ang kanyang nararamdaman, ngunit palaging iniiwasan ni Mary ang usapan, sinasabing ayos lang siya at kailangan lang ng espasyo. Si Brooke naman ay tila walang pakialam o hindi napapansin ang pababang landas na tinatahak ni Mary. Masyadong abala sa kanyang sariling mundo, na lalo pang nagdagdag sa pakiramdam ng kalungkutan ni Sean. Ang mga hapunan at panonood ng TV nang magkakasama ay halos nawala at kadalasang mag-isa na kumakain si Sean, napapaligiran ng nakakatakot na katahimikan sa bahay na dati puno ng buhay. Matapos ang isa pang mahabang pagkawala ni Mary, nagpasya si Sean na oras na upang harapin ang sitwasyon. Pagbalik ni Mary na malinaw na balisa, pinaupo niya ito
upang kausapin. Sa kalmadong tono, tinanong niya si Mary tungkol sa kanyang paglayo. Nakayuko, si Mary ay sumagot ng hindi malinaw na nagpapahiwatig ng kanyang hirap sa pagtanggap ng kondisyon ng ama. Hindi ko kaya, Dad, na makita kang ganito. Hindi ko alam ang gagawin ko, kaya tinatangka kong takasan ito kahit pansamantala lang. Amin ni Mary, puno ng emosyon ang kanyang boses. Ipinaabot ni Sean ang kanyang pag-unawa sa nararamdaman ni Mary, ngunit muling sinabi kung gaano niya siya kailangan, sabik na maibalik ang dating suportang ipinangako ng anak. Ngunit sa sobrang bigat ng kanyang sariling kalungkutan, mabilis na bumalik si Mary sa kanyang silid, iniwan si Sean na muli nag-iisa. Mas lalong nakakabahala ang emosyonal na paglayo ni Brooke. Kahit na pisikal na naroon siya, tila emosyonal siyang wala. Ang mga pagsisikap ni Sean na kumonekta sa kanya ay madalas na nauuwi sa karagdagang paglayo ni Brooke. Ang haligi ng pamilya ay ngayon tila nababasag. Nahihirapang harapin ang paparating na pagkawala ng asawa at ang sarili niyang mga takot sa kamatayan. Ang mga gabi ay lalong naging pahirap kay Sean. Habang nakahiga sa tabi ni Brooke, nararamdaman niya ang malawak na agwat sa kanilang damdamin. Habang siya ay nagpapalit-palit ng pwesto, hinahanap ang pisikal na ginhawa. Ang mas malalim na sakit ay nasa pagkakahiwalay mula sa babaeng pinakamamahal niya sa panahong higit niyang kailangan ang suporta nito. Isang gabi, sinubukan ni Sean na ibahagi ang kanyang nararamdaman, ngunit tumalikod lamang si Brooke. Sinasabing siya'y pagod at kailangan ng tulog. Ang katahimikan sa kanilang tahanan ay mas lalong tumindi, sumasalamin sa kawalan sa loob ni Sean. Labis niyang hinahangad ang tunog ng tawa ni Mary at ang malalim na pag-uusap nila ni Brooke tungkol sa hinaharap. Mga pangarap na ngayoy nilamon ng anino ng kanyang sakit. Ang kanyang kalungkutan ay lumalim, isang palagi ang presensya na unti-unting umuubos hindi lamang ng kanyang pisikal na lakas, kundi pati na rin ng kanyang emosyonal na tibay. Ang mga alaala ng masasayang panahon lamang ang naging kanyang kanlungan. Hinahawakan niya ang mga ito, nagbabakasakaling makakuha ng lakas upang magpatuloy. Ngunit bawat araw na lumilipas, ang bigat ng pagkakahiwalay ay lalo pang dumadagundong at naramdaman ni Sean na siya'y pinababayaan ng mga mahal niya sa buhay. Nagsimula siyang matakot na hindi ang kanser ang tatapos sa kanyang buhay, kundi ang malalim na pakiramdam ng pag-abandona ng mga taong pinakamahalaga sa kanya. Ang mga araw ay humaba, puno ng walang katapusang kalungkutan. Ang katahimikan sa bahay ay napakabigat, nagtutulak sa kanyang isip sa mga madilim at desperadong kaisipan. Sa gitna ng malalim na pagkakahiwalay na ito, lumitaw si Curtis, isang matalik na kaibigan bilang liwanag ng pag-asa. Si Sean at Curtis ay lumaki ng magkasama sa isang simpleng kapitbahayan, pinupuno ang kanilang mga hapon ng mga larong kalye at pinagsasaluhang mga pangarap ng mas maliwanag na hinaharap. Bagaman naghiwalay ng landas ang kanilang mga buhay, nanatiling matatag ang kanilang pagkakaibigan. Si Curtis, palaging sumusuporta, ay laging ipinagmamalaki ang mga tagumpay ni Sean nang hindi kailanman naramdaman ang anino nito. Nang malaman ni Curtis ang tungkol sa karamdaman ni Sean, nagsimula siyang dalawin ang kaibigan ng regular. Nauunawaan ang bigat ng sitwasyon ni Sean, sinigurado niyang ibigay ang suportang lubos na kailangan ni Sean. Para kay Curtis, ang pagkakaibigan ay isang sagradong tungkulin at determinado siyang hindi hayaang mag-isa si Sean sa kanyang laban. Naging bukal ng aliw ang mga pagdalaw ni Curtis kay Sean. Bawat bisita ay may daladalang tunay ng ngiti at masiglang pananaw na tila pansamantalang nagtataboy sa lungkot na bumabalot sa buhay ni Sean. Nag-uusap sila ng matagal, kadalasan sa sala o sa hardin kung saan magaling si Curtis sa pagpapagaan ng mga seryosong usapan.
Naalala mo ba noong muntik na tayong mapilayan habang sinusubukang akyatin ang puno ng kapitbahay mo? Tanong ni Curtis. Ang tawa niya'y bumubusog sa silid habang inaalala ang kanilang kabataan. Ang mga kwentong ito ay nagtulak sa kanilang magbahagi na ng tawa na pansamantalang nagpapaluwag sa mga sakit ni Sean. Paano ko makakalimutan? Tugon ni Sean habang ang tawa ay nagpapaginhawa sa kanyang katawan. Nalito ang nanay ko nang malaman. Sa tingin ko iyon na ang huling nakita natin ng punong iyon ng bayabas. Sa mga sandaling iyon, napapaligiran ng init ng mga alaala kasama si Curtis. Nakahanap si Sean ng kinakailangang pahinga mula sa sakit. Isang paalala ng mas maliwanag na araw sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok. Sean ay nakaramdam ng matinding saya at nostalgia sa tuwing bumibisita ang kanyang mga kaibigan. Tila bumabalik siya sa panahon kung saan ang pinakamalaking suliranin niya ay ang mga gawain sa paaralan at ang pakikipagnegosasyon ng curfew sa kanyang mga magulang. Sa mga sandaling iyon, tila nawawala ang kanyang sakit, natatabunan ng mga matibay na pagkakaibigan at mga alaala ng kanilang nakaraan. Ang presensya ni Curtis at ng kanyang anak na si Caroline ay nagpalitan ng mga araw na maaaring naging malungkot sa mga araw na puno ng init at kasiyahan. Si Isabella, isang 19 taong gulang na nangangarap maging nurse, ay may sarili ring mga hamon, partikular na ang mga hamong pinansyal matapos mamatay ang kanyang ina na naging dahilan ng pagkaantalan ng kanyang mga layunin sa edukasyon. Ngunit ang kanyang likas na pag-aalaga ay hindi natinag at nang malaman niya ang kalagayan ni Sean, naramdaman niyang kailangan niyang tumulong. Sa bawat pagbisita nila kasama ang kanyang ama, unti-unti nang nagiging mas aktibo si Caroline sa pag-aalaga kay Sean. Nagsimula siya sa pagtulong sa mga gawaing bahay at di nagtagal, siya na rin ang namahala sa mga pangangailangang medikal ni Sean. Inaayos ang kanyang mga gamot, minomonitor ang kanyang presyon at tinitiyak ang kanyang ginhawa. Si Sean, na minsan ay nakakaramdam ng pagkukulang sa atensyon ng kanyang sariling pamilya, ay natagpuan ang ginhawa sa maalaga at masusing pangangalaga ni Isabella. May kamay ka ng isang anghel, Isabella. Madalas niyang sabihin ng may pasasalamat tuwing inaayos ni Isabella ang kanyang unan o inaabutan siya ng baso ng tubig. Salamat, Tito Sean, malambing na sagot ni Caroline, gamit ang tawag ng pagmamahal na sumasalamin sa kanilang malalim na ugnayan bilang pamilya. Ito na ang pinakamaliit na maibibigay ko sa isang taong napakahalaga sa amin ng tatay ko. Ang pag-aalaga ni Isabella ay nagbigay kay Sean ng pakiramdam ng pagpapahalaga at atensyon na matagal na niyang hinahanap. Ang kabaitan ni Isabella ay lubos na naiiba sa lumalaking paglayo ni na Brooke at Mary at nagdulot ito ng kakaibang liwanag sa kanyang mga araw na hindi niya inaasahan. Ang mga hapon na kasama sina Curtis at Caroline ay mabilis na naging highlight ng linggo ni Sean. Napupuno ang mga oras ng masiglang usapan mula sa pagbabalik tanaw ng kanilang kabataan hanggang sa mga pangarap ni Isabella na maging nurse. Si Curtis, na laging mahusay magkwento, ay sinasamantala ang bawat pagkakataon upang ipaalala kay Sean ang kanilang ibinahaging katatagan sa mga nakaraang pagsubok. Si Caroline naman ay nakikinig ng buong tainga, tinitingnan ang bawat kwento ni Sean bilang mahalagang aral. Sa isang partikular na seryosong usapan, lumapit si Curtis at sa malambot na boses ay sinabi, "Lagi kong alam na may kakaiba kang lakas, Sean." Ang payak ngunit malalim na kumpirmasyong iyon ay sumasalamin sa matinding respeto at hindi matitinag na suporta ni Curtis kay Sean. Ipinapaalala sa kanya ang di masisira na lakas ng tunay na pagkakaibigan.
Palaging pinaniniwalaan ni Sean na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa tagumpay o pag-unlad ng kanyang negosyo. Pinahahalagahan niya ang pag-alala sa kanyang pinagmulan, isang katangiang nagpaiba sa kanya. Ang mga taos-pusong salita ng kanyang kaibigan ay tumagos sa kanyang puso. Hinahalo ang pasasalamat sa isang mapait na pagkaunawa ng bumabagsak na estado ng kanyang buhay sa labas ng kanilang pagkakaibigan. Sa gitna ng mapait na katotohanan ito, nakahanap si Sean ng aliw sa mga sandali ng saya na kasama sina Curtis at Isabella. Ang kanilang pagkakaibigan at ang pangangalaga ni Isabella ay naging kanyang kanlungan, nagpapatunay na may ilaw pa rin kahit sa pinakamadilim na panahon. Habang papalapit na ang taglagas, kasama ang mga mas maiikling araw at malamig na gabi, ang init ng tahanan ni Sean ay tila nawawala, sumasalamin sa paglamig ng kanyang relasyon kina Brooke at Mary na lumala sa nakalipas na mga buwan. Ang lalong paglayo ni Brooke at ang lumalaking pagkawala ni Mary sa kanilang tahanan ay nagmarka ng tahimik, ngunit malalim na pagbabago sa dinamika ng kanilang pamilya. Si Brooke ay iniiwasan ang anumang oras na magkasama sila ni Sean, palaging may dahilan o abala sa mga gawain. Ang kanilang mga sulyap ay puno ng malalim na kalungkutan. Samantala, si Mary naman ay pinipili na ring umalis ng bahay ng mas maaga at bumalik ng mas gabi, bihira ng makipag-usap sa kanyang mga magulang. Mas matindi ang nadarama ni Sean sa paglayo nila araw-araw. Ang bawat pagtatangka ni Sean na pag-usapan ang sitwasyon kay Brooke ay nauuwi sa pag-iwas, habang si Mary naman ay nagkukulong sa kanyang silid o mabilis na umaalis para makipagkita sa mga kaibigan. Naiiwan si Sean sa isang katahimikan na nasasagi lamang ng tunog ng telebisyon o ng kanyang mga yapak. Isang gabing lalo siyang nahirapan pagkatapos ng isa pang nabigong pag-uusap kay Brooke. Nakahiga si Sean sa kama, bugbog sa pisikal at emosyonal na pagod. Ramdam niya na may mas malalim na problema na sumisira sa kanyang pamilya, ngunit tila wala siyang magawa para ito'y ayusin. Ang tanging pinangahawakan niya ay ang munti ngunit kumukupas na pag-asa na maaayos ang lahat. Kinabukasan, nagpasya si Brooke na harapin ang isyung matagal na niyang iniiwasan. Ang mga taong inaasahan ni Sean na mananatili sa tabi niya sa hirap at ginhawa ay pinili ang ibang landas. Iniwan siyang nalilito kung ano ang kanyang susunod na hakbang. Sa puntong ito, ang bahay na dating puno ng tawanan ay ngayoy tahimik na puno ng kalungkutan. Nakaupo si Sean sa kanyang upuan sa sala, nakatingin sa kawalan, nagsusumikap mag-ipon ng lakas ng loob upang harapin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Lubos na alam ang paparating na kalungkutan, ang nakakabinging katahimikan na bumalot sa tahanan ni Sean matapos umalis sina Brooke at Mary ay nakakapangapi. Ang bawat silid ay tila walang laman, puno ng mga alaala ng mga oras na kasama ang mga mahal niya sa buhay. Isang matinding pakiramdam ng kalungkutan ang bumalot sa kanya. Pinalalalim ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol na tumitindi araw-araw. Si Sean, na ngayoy pinahina ng kanyang karamdaman, ay naramdaman ang unti-unting pagkaubos ng kanyang emosyonal na lakas. Tila ang pag-alis ng kanyang mga mahal sa buhay ay sumipsip ng natitirang sigla sa kanya. Si Curtis, palaging mapagmatsyag sa kalagayan ng kanyang kaibigan, ay napansin ang pagbabagong ito. Ang kanilang regular na pagbisita kasama si Isabella ay nagpapatuloy. At sa isa sa mga pagbisitang ito, naramdaman ni Curtis ang lalong lumalalim na kalungkutan sa bahay ni Sean. Karaniwan, mabilis na sinasagot ni Sean ang katok ni Curtis. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matagal bago siya sumagot.
Pagpasok ni Curtis, nasalubong siya ng malamyang presensya ni Sean. Kumikintab ang kanyang balat at ang malalim na mga eyebag ay nagpapatunay ng mga gabing puno ng alalahanin. Ang pilit ng ngiti ni Sean ay hindi kayang itago ang kanyang malalim na kalungkutan. Pagpasok ni Curtis, agad niyang napansin ang kawalan ng mga gamit ni na Brooke at Mary na dati ay laging nakahanda para sa kanilang mga lakad. "Sean, anong nangyayari?" tanong ni Curtis, ang kanyang tinig puno ng pag-aalala. "Nasaan sina Brooke at Mary?" Bumuntong hininga si Sean, ramdam ang bigat ng paliwanag na isisiwalat niya. Alam niyang malalim ang malasakit ni Curtis. Ngunit ang bigkasin ang katotohanan ay mas lalong nagpapatotoo at nagpapaantig sa sakit ng sitwasyon. "Umalis na sila, Curtis. Hindi nila kinaya ang sakit ko. Pinili nilang hindi na manatili," ani Sean, at bumalot ang isang katahimikan puno ng pagkabigla. Si Curtis, na karaniwang kalmado, ay nakipaglaban sa pagsiklab ng galit at matinding lungkot para sa kanyang kaibigan. Matagal na niyang kilala si Sean mula pagkabata at alam niyang bukas palad ito. Hindi maisip ni Curtis na may sinuman na magagawang iwan si Sean sa ganitong kalagayan. "Iniwan kanila ng ganito?" Mahinang tanong ni Curtis, pilit pinipigil ang kanyang emosyon. Tumango lamang si Sean, wala siyang masabi. Hindi na kailangan ng karagdagang salita. Ang pighati sa mga mata ni Sean ay nagsabi ng lahat. Si Isabela, nakasama ng kanyang ama, ay tahimik na nakinig sa masakit na balita. Lagi niyang tinitingnan si Sean bilang isang ama-amahan at ang nakikita siya sa ganitong sitwasyon ay nagpatibay ng isang resolusyon sa kanyang puso. Matapos ang isang mahabang katahimikan, tahimik na nagpahayag si Curtis. "Sean, hindi mo ito haharapin mag-isa. Lilipat kami ni Caroline dito para alagaan ka," biglang sinabi ni Curtis. Nabigla si Sean. "Curtis, ayokong maging pabigat. Mayroon kayong sariling buhay." Ngunit tinapos ni Curtis ang usapan, ang kanyang tingin matatag. "Sean, parang kapatid kita. Mula nang pumanaw si Catherine, kami na lang ni Caroline. Walang humahadlang sa amin. Kami isang maliit ngunit matibay na pamilya. Pinag-usapan na namin ito at sumang-ayon kaming ang prioridad namin ay ang suportahan ka. Hindi ito pasanin kundi isang desisyon ng mga nagmamalasakit sa iyo. Wala nang mas mahalaga sa amin ngayon kaysa ang maging kasama mo." Si Isabela, na nasa tabi ng kanyang ama, ay tumango ng matatag. "Tito Sean, gusto namin na nandito para sa iyo. Gusto kong alagaan ka, narito kapag kailangan mo. Walang dahilan upang manatili kami sa malayo kung nangangailangan ka ng suporta. Parte ka ng pamilya namin." Nang marinig ni Sean ang mga salitang ito, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa malalim na pasasalamat. Hindi niya naisip na may ibang tao maliban sa kanyang sariling pamilya ang magpapakita ng ganoong kabaitan at dedikasyon. Si Curtis at Caroline ay hindi lamang tumutulong sa kanya. Binibigyan nila siya ng pagmamahal at suporta na akala niya'y tuluyan ng nawala sa kanyang buhay. Ang paglipat ng mga ito sa kanyang tahanan ay naganap ng mabilis. Sa loob lamang ng ilang araw, inilipat ni na Curtis at Caroline ang kanilang mga kinakailangang gamit, ginawang komportable ang guest room para kay Isabela, habang si Curtis ay kumuha ng malapit na silid upang mas madaling magbigay ng tulong sa gabi. Ang kanilang presensya ay muling nagbigay buhay sa dating malungkot na bahay. Ang dating mabigat na katahimikan ay napalitan ng tawanan at masiglang talakayan tungkol sa mga nakaraang karanasan at mga alaala. Si Curtis, na palaging magaan ang loob, ay palaging nagdudulot ng ngiti kay Sean kahit sa mga pinakamahirap na araw nito. Si Isabela naman, sa kanyang masinsinang pag-aalaga, ay naging isang mahalagang tagapag-alaga na hindi inakala ni Sean na kailangan niya.
Habang lumilipas ang mga linggo at buwan, lalong tumibay ang ugnayan sa kanilang lahat. Sina Curtis at Caroline ay nagpakita ng dedikasyon na higit pa sa inaasahan ni Sean na nagbigay ng malalim na emosyonal na aliw sa kanya. Ramdam ni Sean ang labis na ginhawa. Alam niyang sa kanyang huling mga buwan, siya ay napapaligiran ng tunay na pagmamahal. Ang bahay, na dating simbolo ng kalungkutan, ay muling naging buhay, binuhay ng matibay na katapatan ng mga taong piniling manatili. Ang mga gabi ay puno ng mahahabang usapan na puno ng damdamin. Madalas magbalik-tanaw sina Curtis at Sean sa kanilang mga karanasan sa buhay, pinag-uusapan ang mga saya at panghihinayang. Madalas sumali si Caroline, hinihigop ang karunungan mula sa kanilang mga pag-uusap na lalong nagpapatibay ng kanyang paghanga sa dalawang lalaking labis niyang pinahahalagahan. Alam ni Sean na limitado na ang kanyang oras, ngunit naramdaman niyang natamo na niya ang isang di matatagpuang kapayapaan. Ang katiyakan na hindi siya nag-iisa at ang walang sawang suporta ni na Curtis at Isabella ay nagpatibay sa kanya laban sa mga pang-araw-araw na hamon ng kanyang sakit at panghihina. Ang kanilang desisyon na lumipat ay hindi lamang isang pagpapakita ng kabaitan. Ito'y isang matinding pahayag ng walang kondisyong pagmamahal na humila sa kanya mula sa gilid ng kawalan ng pag-asa. Si Sean ay labis na nagpapasalamat, sigurado na sa kabila ng mga pagsubok, ang mundo ay may sapat pang kabaitan at pag-asa na maibibigay. Habang lumalala ang kanyang kalagayan, bawat araw ay nagdadala ng bagong mga hamon. Ang kanyang kalusugan ay mabilis na bumagsak at bawat gawain ay naging mahirap. Ngunit sa kabila ng pisikal na paghihirap, ang suporta nina Curtis at Caroline ay nanatiling matatag. Kahit alam ni Sean na walang paggamot na makakapagpagaling sa kanya, nauunawaan niyang mahalaga ang palliative care upang mapanatili ang kanyang kaginhawaan sa mga huling araw. Gayunpaman, ang tumataas na gastos ng mga kinakailangang paggamot ay mabilis na ubos ang kanyang mga ipon. Isang gabi na hindi siya mapakali, hinarap ni Sean ang pinakamahirap na desisyon ng kanyang buhay. Napagpasyahan niyang ibenta ang kanyang car dealership, isang simbolo ng mga tagumpay na bunga ng kanyang walang tigil na pagsisikap at tiyaga. Sa kanya, ang pagbitiw sa dealership ay parang pagkawala ng bahagi ng kanyang pagkatao, ngunit kinikilala niya ang pangangailangang gawin ang sakripisyong ito upang hindi siya mag-iwan ng utang sa mga mahal niya pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Kinabukasan tinawag ni Sean si Curtis para sa isang pribadong pag-uusap sa sala. Mabigat ang kanyang damdamin habang ibinunyag ang kanyang plano. Curtis, kailangan ko ng tulong mo para ibenta ang dealership. Hindi ko na ito kayang patakbuhin at kailangan natin ng pondo para sa aking pangangalaga at mga pangangailangan sa hinaharap. Si Curtis, bilang matapat na kaibigan, agad na pumayag, bagaman ang kanyang ekspresyon ay nagpakita ng malalim na lungkot sa balitang ito. Sigurado ka ba dito, Sean? Ibuhos mo ang lahat sa negosyo na yan, tanong ni Curtis, halatang may pag-aalala. Tumango si Sean, pinipilit na manatiling matatag. Kailangan ito. Pero, pakiusap, huwag nating ipaalam kay Caroline ang totoong dahilan ng pagbebenta. Sobra na ang binibigay niya. Ayokong dagdagan pa ang kanyang mga alalahanin. Pinarangalan ni Curtis ang hiling ni Sean at inasikaso ang pagbebenta ng dealership ng tahimik kasama ang lahat ng kinakailangang papeles. Si Sean naman ay sinubukang ilihis ang kanyang isip mula sa bigat ng emosyon, ngunit sa bawat pirma ay parang isinasara niya ang isang mahalagang kabanata ng kanyang buhay. Nang matapos ang transaksyon at tiningnan ni Sean ang kanyang dealership sa huling pagkakataon, halo-halong damdamin ng ginhawa at kalungkutan ang bumalot sa kanya.
Ibinuhos niya ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa pagbuo ng negosyo, ngunit ngayon kailangan na niyang bitawan ito at mag-focus sa mga natitirang araw. Bagamat masakit ang desisyon na ibenta ito, alam ni Sean na ito ang tama. Ang kita mula sa pagbebenta ay magtitiyak ng kanyang kaginhawaan sa mga darating na linggo at makakaiwas sa anumang pasanin ng utang sa kanyang mga mahal sa buhay. Habang sila ni Curtis ay papalayo, naramdaman ni Sean ang bahagyang kaginhawaan. Kahit mahirap magpaalam sa kanyang dealership, nakaramdam si Sean ng kapanatagan na nagawa niya ang nararapat. Ngayon, nakatutok na siya sa pagsasamantala sa natitirang oras kasama ang mga nanatiling tapat sa kanya. Alam niyang bilang na ang kanyang mga araw at naramdaman niyang kailangan niyang harapin ang iba pang mga bagay na matagal nang bumabagabag sa kanya. Isa na rito ay ang pagtitiyak na igagalang ang kanyang mga huling kagustuhan. Isang araw, kahit mahina na ang kanyang katawan, hiningi ni Sean kay Curtis na ihatid siya sa opisina ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado, si Dr. John. Bagaman nais ni Curtis na samahan siya hanggang sa huli, iginiit ni Sean na harapin ito ng mag-isa. Kailangan kong gawin ito mag-isa, kaibigan. Sabi niya, puno ng determinasyon, na iginalang naman ni Curtis. Sa tahimik na opisina ni Dr. John, na tila salungat sa gulo sa kanyang damdamin, sinimulang ilahad ni Sean ang kanyang mga alalahanin. Ikinuwento niya ang kanyang malayong relasyon kina Brooke at Mary at ang walang sawang suporta ni na Curtis at Isabella. Matamang nakinig si Dr. John, tinitiyak na lahat ng mga detalye ay naayon sa mga kagustuhan ni Sean. Nang handa na ang mga dokumento, nanginginig ang mga kamay ni Sean habang nilalagdaan ang kanyang huling testamento. Ito'y isang sandali ng pagsasara at ginhawa, isang pangwakas na pagpapatunay na inayos na niya ang kanyang mga plano hanggat maaari. Bago umalis, hinarap ni Sean si Dr. John na may tiwala, ipinagkakatiwala sa kanya ang responsibilidad na siguraduhing maisasagawa ang kanyang mga huling habilin ng walang pagkukulang. Tumango si Dr. John ng seryoso na nangakong igagalang ang mga huling kahilingan ni Sean. Nang lumabas si Sean mula sa opisina ng abogado at sinalubong si Curtis na naghihintay sa labas, isang payapang katahimikan ang bumalot sa kanya. Hindi na kailangang ipaliwanag ang mga detalye ng kanyang legal na mga kaayusan. Ang mahalaga ay ang pagdanas ng natitirang mga araw kasama ang mga tunay na nagmamalasakit sa kanya. Ang huling yugto ni Sean ay binigyang kahulugan ng isang hindi inaasahang katahimikan. Sa kabila ng patuloy na pisikal na kirot, ito'y tila naglaho. Natakpan ng kapayapaang nadama niya kasama sina Curtis at Isabella. Ang kanilang pag-aalaga ay lumampas sa obligasyon. Sumasalamin sa malalim na pagmamahal at pagkakaibigan na mas lalong tumibay habang papalapit ang oras. Lubos na alam ni Sean na ang kanyang oras ay malapit nang matapos. Bumibigat na ang kanyang katawan, ngunit sa loob niya matibay ang kanyang desisyon. Puno ang kanilang mga gabi ng tahimik na pag-uusap o simpleng pagbabahagi ng katahimikan, sapat na ang presensiya ni Curtis para kay Sean. Nawala na ang takot sa kanya sapagkat naisagawa na niya ang lahat ng kailangang paghahanda. Handa na siyang harapin ang hindi maiiwasan. Nang sumikat ang araw isang umaga, tahimik na binawian ng buhay si Sean. Nasa tabi niya si Curtis, mahigpit na hawak ang kanyang kamay, habang si Caroline ay tahimik na umiiyak sa tabi nila. Ito'y isang sandaling may malalim na kalungkutan, ngunit pinagaan ng pasasalamat sa mga huling araw na kanilang pinagsamahan. Agad kumalat ang balita ng pagpanaw ni Sean. Sina Brooke at Mary na matagal nang naglayo, nalaman ito agad at nagpasya silang bumalik. Nakikita sa kanyang kamatayan ang pagkakataon upang mag-claim ng kanilang iniisip
na nararapat sa kanila. Kahit na puno ng pagsisisi at guilt, tila ang tukso ng mana ay natakpan ang kanilang pagdaramdam. Pagdating nila sa bahay na minsang tinawag nilang tahanan, si Curtis ang naghihintay sa kanila. Ang kanyang anyo ay seryoso ngunit mahinahon. Wala siyang galit, tanging determinasyon lamang na sumasalamin sa kanyang kahandaan para sa pagharap na ito. "Bumalik kayo," sabi niya, hindi nagulat. Si Brooke na nagtatangkang magmukhang kalmado ay nagpakita ng nerbiyos sa kanyang pagkakalikot. "Dumating kami upang ayusin ang mga bagay. Kami ang pamilya ni Sean at may karapatan kami sa kanyang mana," sinabi niya. Kasama si Mary sa tabi niya na iniiwas ang tingin kay Curtis, dinadaluyan ng hiya at pagsisisi. Hindi matitinag ang kalmado ni Curtis. Inasahan na ni Sean ang pagbabalik ninyo. Ginawa niya ang lahat ng kinakailangang mga hakbang bago siya pumanaw upang tiyakin na masusunod ang kanyang mga hangarin, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay may bigat ng katiyakan. Saglit na natamim sina Brooke at Mary, sinusubukan nilang unawain ang kahulugan nito. Walang paraan upang baliktarin ang kanilang pagtalikod kay Sean. At ngayon, nasa harap nila ang isang lalaking pinagbantayan ng kanyang mana, handang ipatupad ang huling mga kagustuhan ni Sean. Ang tono ni Curtis ay nanatiling matatag, walang galit. Malalaman niyo ang lahat sa opisina ng abogado, pero tandaan niyo na alala ni Sean ang lahat ng nangyari sa kanyang huling mga buwan. Ramdam ni Brooke ang hapdi ng kanyang mga salita. Ang pagtalikod kay Sean ay isang malalim na sugat na hindi niya inasahan na tahasang banggitin ni Sean sa kanyang mga plano. Si Mary, labis na nababalisa, sa wakas ay napaluha. "Patawarin mo ako," bulong niya. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang boses ay basag ng pagsisisi. "Alam ko ang pagkakamali ko, ngunit huli na upang mabago ang anuman." Sa kanilang pagbabalik, ang realidad ng kanilang mga aksyon at ang kahandaan ni Sean na tugunan nito ay tumagos ng malalim. Iniwan silang harapin ang buong lawak ng kanilang mga desisyon at ang mga kahihinat ng sumunod. Tahimik na pinanood ni Curtis si Mary, naiintindihan na bagaman tunay ang kanyang pagsisisi, hindi na mababago ang mga nagawa. Ang nagawa ay nagawa na Mary, ngunit ang mga desisyon ni Sean sa kanyang testamento ay sumasalamin sa kanyang mga naramdaman sa huling mga araw niya. Malumanay niyang sinabi. Ang silid ay napuno ng mabigat na katahimikan habang sina Curtis, Brooke at Mary ay nag-isip-isip sa mga darating na revelasyon. Dumating na ang araw ng pagbasa ng huling habilin ni Sean na nagdadala ng mabigat na damdamin sa opisina ni Dr. John. Ang hangin ay puno ng tensyon at kaba. Magkakasamang nakaupo sina Brooke at Mary, halatang kinakabahan, habang sina Curtis at Caroline naman ay tahimik na naupo sa kabilang panig ng silid, naghahanda para sa mga ibubunyag. Tahimik na inayos ni Dr. John ang kanyang mga papeles, nagpapahiwatig ng bigat ng sandali. Nang naroroon na ang lahat, sinimulan na ni Dr. John ang pagbasa ng testamento. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit puno ng emosyon. Ang testamento na ito ay sumasalamin sa huling mga hangarin ni Sean Almeida na isinulat at nilagdaan sa aking harapan, simula niya. Huminto ang lahat sa kanilang paghinga. Ang mga susunod na salita ay hindi lamang mga formalidad, kundi salamin ng pinakamalalim na damdamin ni Sean. Ang testamento ni Sean ay nagpapahayag ng kanyang walang hanggang pagmamahal para sa kanyang pamilya at ang matinding sakit mula sa kanilang pagtalikod noong pinakakailangan niya sila. Ang kanyang tono ay tuwiran, walang hinanakit ngunit hindi rin nagpapalubag loob na nagdulot ng pagkabalisa kay Brooke at Mary. Nais ni Sean na matagpuan ninyong lahat ang kapayapaan at lakas upang magpatuloy. Patuloy ni Dr. John, huminto bago ilahad ang mga pangunahing desisyon sa testamento. Gayunpaman,
Ang kanyang mga desisyon ay sumasalamin sa mga realidad na kanyang hinarap sa huling mga buwan niya. Nang lumabas sila mula sa opisina ng abogado, marahang ipinatong ni Curtis ang kamay niya sa balikat ni Isabela. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. Igagalang natin ang alaala ni Sean tulad ng nais niya, sabi niya nang may katiyakan. Tumango si Caroline, lubos na nauunawaan ang responsibilidad at pribilehiyong ipagpatuloy ang buhay na sinigurado ni Sean para sa kanila. Sa mga sumunod na buwan, nagkaroon ng malalaking pagbabago sa buhay ng lahat ng sangkot. Sinamantala ni Caroline ang pagkakataon na tuparin ang kanyang pangarap na maging isang nurse. Pinalakas ng bagong layunin upang sulitin ang pagkakataong ibinigay sa kanya ni Sean. Tinahak niya ang kanyang pag-aaral nang may sigasig at determinasyon na may hangaring mabuhay nang naaayon sa pamana at tiwala na ipinagkaloob sa kanya. Nakahanap naman si Curtis ng kapanatagan sa pagpapanatili ng alaala ng kanyang mahal na kaibigan. Regular siyang dumadalaw sa puntod ni Sean, nag-aalay ng mga bulaklak, nagbabahagi ng mga kwento, at nagpapahayag ng pasasalamat na parabang naririnig siya ni Sean habang inaalala ang mga mahahalagang sandaling kanilang pinagsamahan. Samantala, sina Brooke at Mary ay patuloy na nakikipagbaka sa mga bunga ng kanilang mga naunang desisyon. Si Brooke, na ngayoy nag-iisa, ginugol ang kanyang mga araw sa pagninilay kung ano kaya ang maaaring naging iba. Dinadalaw ng mga multo ng kanyang mga pagpili. Si Mary naman ay sinimulan ang landas ng pagsisiyasat sa sarili at paghingi ng kapatawaran, binibigatan ng pagsisisi sa pag-abandona sa kanyang ama sa panahong kailangan siya nito. Ngunit determinado na mabuhay sa paraang magbibigay galang at parangal sa alaala ni Sean. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon. Kung naantig kayo, mag-subscribe sa aming channel para hindi nyo makaligtaan ang mga susunod na kwento. Huwag kalimutang i-like at ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kita-kita tayo sa ating susunod na video.